Ito yung, yan si AJ. Yung si AJ na bayaran. Yan si AJ na bayaran. AJ, bayaran. AJ, bayaran. Woo! AJ, bayaran. Woo! AJ, bayaran. Vlogger ni Marcos, AJ, bayaran. Ayan o, ayan o. Ako. Ayan o. Ayan o. Yung bayaran ni Marcos, si AJ. AJ, bayaran ni Marcos. Oh, ano? Ayan na. Nakatuto ka dito. Ayan o, si AJ yan, bayaran. Yung yan o, yan yung manobong. Yan yung sumigaw-sigaw sa atin nakaraan dyan. Tinututukan tayo, tinututukan. O sige, tutukan. Ito kasi mga kababayan, ito yung bayaran ni Marcos, no? Yan yun. Ayan, yan, sige, sunod. Ano? Patunayan mo nga. Talaga naman, Patunayan mo nga. Talaga naman, Patunayan mo muna. Bayad ka daw, bayad ka daw. Patunayan mo muna. Sabi niya, patunayan daw po namin. Ito naman, Nagalit. Nagalit, ibig sabihin ko to. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa mainit din po na tagpo dito po sa labas ng Senado kaya ng hapon. Kung sa loob ng Senado, mainit din po yung debate doon sa pagitan ng prosecution team at ng defense team no ni VP Sara, ay dito rin sa labas ay kasing init din po ng sikat ng araw no ang nangyari or naganap dahil yung isang vlogger ni Marcos or Maka Marcos na vlogger ay hindi po nakatiis no mga kababayan at sinugod itong mga Duterte supporters na nandoon po sa labas din po ng Senado. So may mga supporters din po dito no ng loyalista at mga makakaliwang grupo na pro-impeachment at nandoon din po ang mga Duterte supporters po mga kababayan no na ilang buwan na rin po diyan sa Senado para magbantay at sumuporta dito nga po kay VP Sara Duterte mga kababayan. So ito po yung nangyari, may rally po yung kabilang grupo at kasama po itong vlogger na si AJ no na pro BBM na vlogger. Hindi lang po ito first time no kasi nung nakaraang rally din po dyan, nung kasagsagan ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, ay nandyan na rin po siya at nagsagupaan na rin po ito mga kababayan no, sa mga Duterte supporters din at siya mismo talaga ay lumalapit talaga doon sa grupo ng mga Duterte supporters no mga kababayan. Kagaya nito, siya rin po yung lumalapit no sa grupo. Although may mga pulis at inawat po doon at sila naman ay talagang nagbantay no sa peace and order at maximum tolerance yung ipinatupad ng PNP dito no at syempre mainit talaga yung mga supporters ngayon mga kababayan no at lalong-lalo na yung kabilang grupo na talagang gusto nilang ma-impeach no itong si VP Sara Duterte at yung mga Duterte supporters naman ay nandoon lang para sumuporta at dito nga ay tinawag nga po siyang bayaran no mga kababayan at siguro hindi po siya nakatiis at lumapit na nga po siya doon no, at pinagtutukan niya ng kanyang cellphone itong mga vloggers din at mga supporters ng Duterte mga kababayan. So talagang medyo mainit talaga yung tagpo no at alam naman po natin na talaga yung supporters ng mga Duterte ay hindi naman po sila nanakit physically pero sa salita mga kababayan ay nasaktan nila yung vlogger ni PBBM or itong mga Marcos kasi tumitira din naman po sila mga kababayan or bumabanat naman po sila itong mga vlogger po ni Marcos ay bumabanat din naman po dito sa mga Duterte lalo kay VP Sara no at kay former President Rodrigo Duterte talaga mga kababayan.
kababayan. So itong mga Duterte rin ay ayaw rin po magpatinag at talagang or itong mga supporters din po ni VP Sara at ni PRRD ay syempre ay palaban din po, no, at talagang kina-counter nila yung mga banat ng kabilang grupo, yung mga paninira nila. At ngayon, ito ngayon yung talagang nangyayari mga kababayan. Hindi to first time, no? Kasi may mga vlogger na rin po ng Makamarcos na talagang umaaligid noon sa mga rally ng Pro Duterte or sa mga Duterte rallies ay talagang pinapalayas po sila dito at kinukumpronta talaga mga kababayan kasi markado na po yung mga mukha nito yung mga pro Marcos na mga vloggers na tumitira rin or bumabanat kay VP Sara at kay FPRRD. Markado na po sila dito ng mga pro Duterte supporters, no, at lalo na itong mga kasamahan po, no, dati kasi iisa lang naman to dati mga kababayan, no? Itong mga vloggers ngayon, yung mga luma na mga vloggers ni Marcos ay kasamahan rin po yan ng mga Duterte supporters na vlogger din ngayon, no, mga kababayan. Kaya magkakilala yung mga iyan at siguro may dahilan kung bakit sila nakantsawan or tinawag na bayaran. Siguro may dahilan, no, mga kababayan. Hindi pa natin alam kasi hindi naman tayo kasama doon sa mga dating binuong grupo, no, noon ng mga unity team vloggers, no, after ng election kasi may grupo kasi yun mga kababayan na binuo. Hanggang buto na yung suporta, no, dito kay VP Sara, itong mga Duterte vloggers at doon sa kabila naman yung mga pro BBM vloggers, no, mga kababayan. So antabayan natin kung ano pa yung mga kaganapan kasi habang may impeachment dyan sa Senado ay tuloy-tuloy rin po yung suporta, no, ng mga Duterte supporters at syempre yung mga anti-Duterte na talagang atat rin po silang ma-impeach si VP Sara Duterte, mga kababayan, no. At alam naman po natin kanina kung ano yung nangyari na tila bagay mainit na agad yung sagupaan, no, sa pagitan ng lead counsel ni VP Sara at itong ang lead prosecution na si Congresswoman Jerbel Luestro, mga kababayan. So habang tumatagal, habang papunta na tayo doon sa exciting part, no, mga kababayan. So kanina ay patikim pa lang yun, no. Wala pa po tayo sa exciting part, mga kababayan. Kumbaga introduction pa lang yung kanina, no. Habang papunta tayo doon sa debate talaga ay malalaman natin talaga kung sino yung may mga totoong ebidensya, no, kasi may mga kanya-kanyang witnesses din po sila dito, mga kababayan, no? At sana magbe-base po yung ating mga senator judges sa ebidensya, mga kababayan, hindi po sa dikta ng kanilang partido. At hopefully, no, magbe-base sila dito sa mga ebidensya, no, na ipe-present at based dito sa kanilang conscience, mga kababayan. At for sure, itong mga senador, especially itong mga re-electionist, mga kababayan, ay talagang magdadalawang isip din po ito, no, na whether or not i-convict nila si VP Sara or i-acquit. Kasi isa lang alang nila itong supporters ni VP Sara, no, itong solid base na Mindanao at Visayas na itong mga senatorial na tatakbo muli sa 2028 ay baka masiro din po sila, magaya sila ng alyansa noong 2025 election, mga kababayan. At tingnan natin kung ano pa yung ipepresenta, no, ng prosecution, mga kababayan, kasi meron silang pinagmamalaking mga witnesses daw, no. At itong defense team naman ni VP Sara ay sa tingin ko talaga ay super ready na rin po sila, no, or sobrang ready na rin naman dito sa impeachment trial na ito. At meron din po silang mga ipepresentang mga witnesses din, mga kababayan, no, to counter dito sa mga witnesses din po ng prosecution, no. At sana manaig ang buong katotohanan at tayo naman personally ay naniwala talaga na ito'y politically motivated lang talaga, mga kababayan. Hindi naman talaga accountability ang habol ng prosecution, no. At inamin na rin po yan ni Franco Mabanta nga na nag-umpisa nga yung confidential funds kay Martin Romualdez. At alam naman po natin yung totoong pakay ni Martin Romualdez talaga na totally i-erase si VP Sara sa senaryo sa 2028 presidential election kasi siya po yung talagang may balak na tumakbo, no. Siya yung gustong pumalit dito sa Malacanang after ng termino ni PBBM. At unfortunately ay maagang nabulgar yung kanyang baho, mga kababayan, at ito nga po yung nangyayari ngayon, itong talamak na korupsyon na di umano'y tumatanggap siya ng mga mali-malitang pera, mga kababayan. Ito itong questionable pa na GAA 2024 at 2025, no, na sila rin po yung may pakana bilang House Speaker, ay imposible naman pong wala po siyang kinalaman, no, mga kababayan. Bilang ordinaryong Pilipino, as an observant, ay hindi pa ako naniwala na wala siyang kinalaman doon dahil siya po yung pinuno ng House, siya yung pinaka-head nila, no. Si Saldico naman ay hindi naman po siya makakagalaw, no, kung wala pong pahintulot yung House Speaker. At malaman po talaga natin yung buong katotohanan dito, mga kababayan, kapag mapalitan na po yung presidente, no, kapag ibang administration na. Kung halimbawa si VP Sara Duterte yung maging next president at
at mag-imbestiga talaga dito ng buong buo, no? Dito sa malawakang korupsyon na ito ay malamang ay maglaglagan po yan silang lahat, mga kababayan, no? At pwedeng gawing state witness, no, itong si Saldico, mga kababayan. At dahil niwala tayo na hindi naman siya dito yung pinaka big fish talaga, mga kababayan, no? Or pinaka mastermind, kasi meron pang mas mataas na posisyon sa kanya, mga kababayan. At talagang lahat ng iyan maglabasan, no, pagdating ng panahon kapag iba na ang presidente, no, iba na yung may hawak ng kapangyarihan. So ano po mga sabi nyo dito, mga kababayan, no, sa mainit din na tagpo sa labas ng Senado kanina, ang pagitan ng Marcos vlogger na sumugod doon sa grupo ng mga Duterte supporters, na kasing init din doon sa loob ng Senado, no, sa debate sa pagitan nila sa grupo nila Congresswoman Luistro at nila lead counsel, no, ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison. So tabayan po natin kasi marami pang mga magaganap dyan sa loob at sa labas ng Senado, mga kababayan, kasi yung mga supporters din ay syempre hindi rin po yan magpapatinag, no? Ipapakita yung suporta nila or magpapakita ng suporta nila both parties sa pro Duterte at yung mga pro Marcos, yung mga pro Dilawan at pro Makabayan Black, kasi all in one na silang lahat, mga kababayan, no? Parang nagsama-sama na sila laban nga dito kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Kasi kapag ma-impeach si VP Sara, mga kababayan, siguro ay yan pa yung pagkakataon, no, or yung time na yung Marcos naman yung atakihin ng mga Dilawan at Makabayan Black, mga kababayan. So yun din po yung hinihintay nila. Once ma-impeach si VP Sara, ay yung target naman nila is si President Marcos na, mga kababayan. So ngayon, na habang nandyan pa si VP Sara at siguro sa tingin nila ay medyo mahina sila, kaya nakipag-collab muna sila doon sa grupo ng mga Dilaw, mga loyalista at Makabayan Black. Pero pag once na wala na si VP Sara sa eksena, ito naman yung kaaway nila, si Marcos naman, mga kababayan. At araw-araw na yan magrarally dito sa mga kalsada, itong mga Dilaw at Makabayan Black, para patalsikin si President Bongbong Marcos. So ano po masabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.